Paano nga ba nangyari na ang isang bansang sanay na sanay sa barya at cash ay bigla na lang naging isa sa pinakamabilis na digital economy sa rehiyon? Sa pagtalakay natin na yon, aalamin natin yung kakaibang paglalakbay ng Pilipinas mula sa analog na nakaraan hanggang sa high-tech na kasalukuyan. Simulan na natin! Para sa marami sa atin, dito lahat nagsimula. Sa tunog na to, yung ingay ng dial-up modem noong 90s. Alam nyo, hindi lang yan basta ingay eh. Yan yung tunog ng pag-asa, ng matinding pasensya, at yan yung tunog ng unang koneksyon natin sa isang mas malawak na mundo. Diyan nagsimula ang digital na kwento nating lahat. At para mas ma-appreciate natin kung nasaan na tayo ngayon, balikan muna natin sandali ang alingaw-naw ng analog. Bago pa magkaroon ng fiber internet at 5G, nabuhay tayo sa isang mundo kung saan mas mabagal ang lahat. Isang mundo na hinubog ng mga pisikal na bagay, kung saan yung paghihintay, hindi yan inip, parte yan ng proseso. At kung may isang bagay na simbolo ng panahong yon, ito na siguro yon, ang maalamat na Nokia 3310. So 126 million units na naibenta, grabe, ito yung hari ng tibay. Yung mga phone noon, simple lang ang trabaho, pantawag, pantext, at syempre, para sa walang kamatayang laro ng snake. Yun lang. Simple, matibay, at super maaasahan. At yung unang social network natin? Friendster, syempre! Sobrang simple lang niya kung ikukumpara ngayon. Pero noon, aaminin natin, ito na ang lahat. Dito tayo unang natutong mag-customize ng profile at dito rin sumikat yung linyang patest sipo sa Friendster. Ibang-iba no? Sobrang big deal na noon yung may online friends ka. Pero okay, bago tayo dumiretso sa digital revolution, kailangan muna nating maintindihan yung isang pundasyon ng ating ekonomiya at pag-uugali. Ito yung tinatawag na kultura ng pagiging maliit. Dito nakaugat ang lahat. Ito yung konsepto ng tingi. Isipin nyo, yung shampoo na nakasashay, yung mantika sa maliit na plastic, yung kape na pang isang tasa lang. Yan yung paraan ng buhay at komersyo sa halos bawat sulok ng bansa, lalo na sa mga sari-sari store. Ang ibig sabihin niyan, bumibili lang tayo ng sapat para sa isang araw. At etong quote na to, grabe, ang ganda ng pagka-summarize niya. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang ugat ng tingi sa kultura natin. Hindi lang tutungkol sa kung magkano ang pera mo eh. Ito ay isang mindset. Isang mindset ng pagiging praktikal at paggamit lang ng kung anong abot kaya at kailangan mo sa ngayon. Kahit sa pagkabata natin, andun yung diwa ng tingi. Sinong nakaalala dito sa pagbili ng text? Paisa-isa, 'di ba? Piso-piso lang hanggang sa makabuo ka ng isang buong koleksyon. Tinuturuan tayo nito ng ideya ng pag-iipon at pagpapahalaga sa maliliit na bagay. At may pangalan pala para dyan. Ayon sa ating national artist na si Nick Joaquin, tinawag niya itong heritage of smallness. Isang pamanang na humubog hindi lang sa ating ekonomiya, kundi pati na rin sa ating pag-iisip. At linawin natin ha, hindi ito kahinaan. Isa itong paraan ng pag-angkop at sa maraming pagkakataon ng kaligtasan. Tandaan natin yan ha. So, isipin niyo yung kulturang to. Sanay na sanay sa paunti-unti sa tingi-tingi. Tapos, biglang may dumating na bagong teknolohiya na babago sa lahat. Dito na pumapasok ang ating unang koneksyon, ang pagdating ng internet. Pero yung simula na kung hindi siya biglaan, isa siyang mabagal na paggapang mula sa unang-unang koneksyon natin noong 1994 hanggang sa pagsasaulo ng ICQ number natin at pag-chat sa MRIC. At yung mga websites noon, gawa lang sa GeoCities. At isipin nyo, yung 128 kbps na speed, luho na yon, sobrang mahal na yon. At eto, para magkaroon kayo ng idea kung gaano kahirap noon, isipin nyo to, halos 9,000 piso kada buwan para sa isang koneksyon na mas mabagal pa sa pinakamabagal na mobile data natin ngayon. Grabe! Pinapakita lang nito kung gaano kamahal at hindi talaga abot kaya yung internet para sa karamihan noon. Okay, so galing tayo sa napakabagal at napakamahal na nakaraan, 'di ba? Tapos biglang boom, para tayong nag-fast forward. Dito na pumapasok ang biglaang pag-usbong, isang pagbabago na halos walang nakahanda. Humawak kayo. At yung mga numerong ipapakita ko sa inyo, hindi to gawa-gawa lang mula ito mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kaya nagbibigay to ng isang napakalinaw na larawan ng ekonomiya natin ngayon. Heto na. 136 na bilyong dolar, yan po ang halaga ng digital payments na umiikot sa Pilipinas hindi sa isang taon kundi bawat buwan.
ngayong 2024. Mula sa ₱1,000,000 para sa dial-up, ngayon bilyong-dilyong dollar ang umiikot. Napakalaki ng pagbabago. At anong ibig sabihin ng ganung kalaking pera? Well, ibig sabihin yan, mahigit kalahati. 57.4% ng lahat ng bilihin sa buong bansa ay ginagawa na ngayon ng digital. Nalampasan pa natin yung target mismo ng gobyerno. Hindi na lang ito pagyakap na talaga ito ng mga Pilipino sa digital. So, saan ba talaga galing ang lahat ng ito? Tingnan nyo yung pinakamalaking parte ng chart, yung kulay lila. Halos 67%. Karamihan pala niyan, yan yung mga pang-araw-araw na gastos natin. Yung pagbili sa tindahan, sa mall, sa online shops. Tapos yung sunod, yung pagpapadala ng pera sa kaibigan at pamilya. So malinaw, tayong mga ordinaryong Pilipino ang nagpapagana ng digital economy. At kung gaano kabilis nangyari ang pagbabagong to, itong chart ang pinakamagandang sagot. Tingnan nyo yung taas ng talon. Mula 20% lang noong 2020, naging halos 60% na ngayon. Sa loob lang po ng 4 na taon, halos nagtriple ang paggamit natin ng digital payments. Hindi ito basta pag-akyat, pagsabong talaga to. At dito na ngayon nagtatagpo ang lahat. Dito na natin pag-uugnayan yung dalawang kwento. Yung nakaraan nating sanay sa barya at ang kasalukuyan nating puno ng teknolohiya. Ito ang kwento mula tingi hanggang tap. Ang kultura ng tingi, yung pagbili ng paunti-unti, yung sachet, yung isang peraso, ay naging kultura ng tap. Yung dating kaisipan ng maliliit at madalas na transaksyon, perpektong-perpekto ngayon sa instant digital microtransactions. Isang tap lang sa telepono, bayad na ang kape, bayad na ang pamasahe. Parehong konsepto, ibang technology lang. Kaya ito talaga yung pinaka-punchline ng lahat. Yung pamana ng kaliitan natin, yung heritage of smallness, hindi pala siya naging hadlang. Bagkus, ito pa yung naghanda sa atin. Para bang yung kultura natin, naghihintay lang pala sa tamang teknolohiya. At nung dumating yung GCash, yung Maya, yung QR codes, nako, perfect match. Naging natural yung paglipat kasi nasa dugo na natin yung konsepto ng maliliit na bayaran. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Habang tuloy-tuloy ang pagiging digital ng Pilipinas, ano sa tingin ninyo yung mananatili mula sa ating pamana ng kaliitan? Mananatili ba yung pagiging praktikal at mapamaraan natin? O baka may mga bagong katangian tayong mabuo? Yan ang magandang abangan. Dahil isang bagay ang sigurado ang kwento ng digital na Pilipinas ay ngayon pa lang talaga nagsisimula.